We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Mga station commanders sa Police Regional Office 11 nga dili dayon masulbad ang matala nga kaso sa illegal discharge of firearms atol sa selebrasyon sa Pasko Bagong Tuig, ipatanggal sa pwesto. Ani report ni John D. Esteban. Karong Christmas season, labi na sa pagsugat sa Pasko ug Bagong Tuig, nagpahibalo ang Police Regional Office 11 nga ipatuman ang one-strike policy sa tanang commanders. Ugaling dili dayon masulbad ang kaso sa matala nga illegal nga pagpabuto og pusil, labi na kung patay ang biktima. Buot pasabot niini kung mapakyas sa pagsulbad sa gitaganang panahon ang commander, i-relieve dayon kini sa pwesto. Sumala sa PRO 11 nga mas pahugtan ang pagbantay sa palibot ugaling dunay magpabutong pusil. Mas sibilyan man kini o ilahang mga kabaro. Bahad sa kapulisan nga istriktong ipatuman ang balaod. Anay directive na one-strike policy at all levels sa PNP, sa mga commanders, kung naimahitabo na death due to illegal discharge of firearms, kung dili nila masolve within 36 hours. Giauhag sab sa kapulisan ang publiko nga ugaling dunay masayrang dunay nagpabutong pusil ato sa selebrasyon sa Pasko ug Bagong Tuig, gilayong ipahibalo kanila. Samtang mukabat sa sobra 2,700 ka pulis ang ipakatag sa Davao Region nga magbantay sa palibot, labi pa nga sagad karong panahona sa Christmas season, sagad may tabo ang pagpangawat. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ko si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ipatuman sa Roads and Traffic Administration sa Cagayan de Oro City ang temporary traffic scheme atol sa opening sa Pasko de Oro sa City Hall o Pyro Musical Fireworks Competition karong adlaw. Ari ang report. Nagpahimangno karon ang Roads and Traffic Administration nga karong adlaw, Disyembre 1, magpahigayon og usa ka temporary traffic scheme sa pipila ka mga nag-unang dalan sa Cagayan de Oro City. Among traffic scheme tungod sa Pasko de Oro launching, Christmas tree lighting ug Symphony of Lights sa City Hall o Gaston Park, ingon man Pyro Musical Competition sa Rio de Oro Boulevard. Magsugod ang traffic scheme karong alas 4 sa hapon ug mulungtad hangtod mahuman ang mga programa. Duha ni ka activity and then later on ang ato ang traffic scheme nga gipahigayon diri dapit sa may San Agustin Cathedral Hall. Declare na to for all vehicles including motorcycles, so wala na gay parking diha. Gilayon sab si Radan ang JR Borja Bridge, lakip na ang portion sa Burgos Street o Capistrano Street para sa Pyro Musical Competition. Wabot kuno sa sobra 40 ka mga RTA enforcers ang ilang ipakatag sa nagkadaiyang dalan. Hangyo sa RTA ngadto sa mga motorista nga taasan ang pasensya, labi na katong makaagi sa ginapatumang traffic scheme. Kung giawhag o gihanyo nga to take alternate routes kung mahimo lang, labi na sa peak hours kung maabtan na to sa alas 5 nga bahin. Tungod kay ang ato ang JR Borja nga tulay, ato ang temporary bridge closure around 4 PM onwards. Human ang mga kahimuan subay sa selebrasyon sa Pasko de Oro, mubalik gilayon sa normal ang traffic scheme sa syudad. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka re-elected barangay kapitan sa Zamboanga City ang gipusil patay samtang padulong kini sa barangay hall alang sa unang adlaw niini sa pagpanerbisyo. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak.
Nagbuyod og naligo na sa kaugalingong dugo ang re-elected nga barangay kapitan sa barangay Kawit, Zamboanga City human kini gipusil patay pasado alas 7 sa buntag adlawng Biyernes. Sumala pa ang biktima nga si Kapitan Serbelio Beyong Molina, 55 anyos, ang padulong unta sa ilang barangay hall alang sa unang adlaw sa iyang pagpanerbisyo. Diyang gipusil kini sa riding in tandem suspect sa barangay Road Zone 4 barangay Kawit. Nakaangkon og samad pinusilan sa ulo og dughan ang biktima nga hinungdan sa hinanaling kamatayon. Matud sa mga suod nga katrabaho sa biktima, daan na kuno kini nakadawat og mga hulga sa kinabuhi. Nasabi lang kita pero para de mio siguro etc. Cuando yan announce el COMELEC pulls through el SK and barangay election. So during ese time sikap como tinya precaution ba na di sa cuerpo. Actually, tan verify pa tayo sa kami information, no? So, si Kosal mga information tayo entra. So, tan validate tayo sa kami. Gilayong gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Nang hinaot sab kini nga makabot dayon ang hustisya. Tungod sa hitabo, gilayong nagkansela og klase ang Kawit Elementary School sanglit duol lang ang gihitabuan sa maong krimen. Padayon pa ang ginahimong hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga sospek. Di aton station ongoing pa investigation pati hot pursuit operation para for possible dragnet operation kun mga suspect. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Usa ka pulis ang gipusil sa Banga South Cotabato. Usa sa upat ka mga suspect gilayong nadakpan sa otoridad. Ari ang report ni Abby Caballero. Samdan sa pagpamusil, pasado alas 8 sa gabi ni adtong November 29, si Police Executive Master Sergeant Jericho Magbanwa nga nakadestino sa Surala Municipal Police Station. Matud pa pauli na unta kini sa Banga South Cotabato dihang gipusil kini sa bahin sa Barangay Liwanay sa nasangpit nga lungsod. So ang victim natin nagta-travel from Surala towards dito sa Banga, on board sa kanyang motorcycle, naangkat niya yung kanyang daughter. Sa hot pursuit operation sa kapulisan, usa sa upat ka mga sospek ang nadakpan. Giila kining si Arnie Alanes, residente sa Barangay Poblasyon, Tibuli South Cotabato. Ginatanaw sa otoridad nga may kalambigitan sa trabaho o personal nga atraso ang motibo sa pagpamusil. Based doon sa witness, bali apat sila and dalawa yung nakilala. Yung biktima is na-identify yung suspect. Yung suspect pala, binabackground natin kung anong connection niya sa victim. Tapos police, naging matagal din siya na investigator. Samtang ginaandam na ang kasong frustrated murder nga ipasaka ngadto sa mga dinakpan ug ngadto sa tulo pa ka suspect nga nakaikyas. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Mitingog na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kalabot sa kung anong dugay ang pag-issue og business ug building permit sa syudad. Giklaro sab sa mayor nganong talag sa rakining makit-an sa media. Ani report ni Argil Relator. Atubangan sa mga opisyal sa Davao City LGU, business sector ug katawhang Davaoenyo. Miluwat og pahayag si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Labot matud pa sa iyang mga nadungog nga reklamo nga dunay kalabutan sa dugay nga pagproseso sa building ug business permit. Gusto nako mahibaw mo, ginaprotektahan lang yun nato. Nako atong lugar. Anang baka maunang ginakahadlukan nako. Kaya maayunta, pag mo baka, tanawa to mga tao, pareha ato, ang balay, sa ubos lang, dili dos andanas, walay kasakaan. Dili lalim. Buot sa mayor nga muhimo og lakang nga dili mo resulta sa kadaot sa syudad ug kamahayan matud pa inig abot sa panahon. Bilang mayor ninyo, protektahan ang interest sa kadaghanan. Tanawa na mga natural disaster kana mga iyon na apektado ta ana karon. Mauna diha ra ko kung asa dagan apektado didto ra ko. Gipaklaro sab ni Mayor Baste kung anong dili siya sagad makita sa media. Bago pa ko nitong dire, di gyud ko ganahan. Kana bitong makit-an ko nimo, maghatag-hatag og bugas kay naay nasunugan, maghatag-hatag og ingonani kay nay bahaan nya picturean i-post nako. Di gyud nako na batasan. Mauna
Pag naay mga ingon ana, ang ginapalihok nato ang gobyerno para muhatod kung unsay kahinanglan sa tao na ang CSWDO para ana. Gidugang sa mayor nga mamahimong ipaabot kaniya ang mga kalisod nga nasinati sa mga Davaoenyo ug andam siya nga mutabang sa iyang kapasidad isip local chief executive. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nagpahigayon ang Bureau of Jail Management and Penology og surprise Greyhound operation sulod sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory. Mga kubol o shanties sulod sa prisuhan, gipangtanggal sab. Ani ang report. Aron masiguro nga walay mga illegal nga aktibidad, ingon man magpabilin ang safety and security sa mga persons deprived of liberty kon PDL. Nagpahigayon og surprise Greyhound operation ang BJMP ngadto sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory. Sa mga operasyon, gipangsuta sa BJMP ang mga illegal nga kahimuan sulod sa mga selda, kasagaran sa mga nakumpiska, mga cellphone. Usasab sa ilang nadiskubrihan ang mga illegal nga kubol o shanties nga gipangtukod sulod sa mga selda. Alam naman natin sa loob ng kubol maraming pwedeng gawin doon na hindi namomonitor, hindi nakikita ang mga gwardiya. Gaya ng mga paggamit ng mga illegal na droga kung meron man. At yung sa sigarilyo. Sa kasamtangan, anaa pa sa tulo ka mga selda sa Building 1 ang ilang nasulod, di nabungkag na nila ang mga kubol nga natukod. Sa operasyon, may palag ang ubang PDL, apan gipasubot sa BJMP ang pagbungkag niini. Nakita naman nila kung ano yung advantage. Sabi ko, ganito ang gawin natin para uniform na lang. Gagawa tayo ng design na tariman ninyo na hindi na kubol. So, puro mga higaan lang yan. Pwede double bed banks. Okay lang, importante, walang mga harang. Karon, magpadayon kuno ang mga surprise operation nga pagahimuon sa BJMP ngadto sa mga jail facility. Huwag mag-alala yung mga relatives ng mga PDLs natin dahil lahat naman ginagawa namin para sa mga kapatid na natin sa loob. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sugod kagahapon, lifted na ang COMELEC gun ban. Kapulisan sa Davao Region nakakumpiska og sobra gatos ka pusil ug hinagiban atol sa pagpatuman sa gun ban. Ani report ni John D. Esteban. Sugod November 13 natapos na ang election period. Busa lifted na ang pipila ka aktibidad subay sa barangay and sangguniang kabataan elections sama sa COMELEC gun ban. Tumong niini nga magpabiling malinawon ang pagpatuman sa eleksyon. Sumala sa Police Regional Office 11 sukad Agosto 28 sa pagsugod sa COMELEC gun ban hangtod sa kasamtangan mukabat sa 140 ang ilang nakumpiska nga baril ug mga hinagiban. Samtang 127 ka tawo ang naaresto sa Davao Region. Sa maong ihap ang Davao City ang pinakadaghag na tala. Apan loyo niini magpabilin ang checkpoints ug choke points nga kabahin sa anti-criminality activities sa kapulisan. Even after na sa COMELEC gun ban, ipadayon gihapon nato ang mga checkpoints and choke points sa mga vital areas kay ipadayon man sad nato ang monitoring sa peace and order labi na kay padulong na pod ang Pasko. Sumala sa COMELEC 11 nagmalampuson ang eleksyon sa rehiyon. Kiniluyo sa mga nahitabong pagpamatay sa mga kandidato sanglit sumala sa otoridad, dili election related ang mga krimen. Isa ta sa no ERI, election-related incidents in kasi parang 3 or 4 na regions lang ang walang ERI and Region 11 is one of them. Naamang yun na yung mga kanang pipila ka mga kagubot pero na-contain kaagad. And thank you sa PNP and sa AFP na gitabangan yun ta. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Gipangandaman na sa Kaap Region 9 ang posibleng pagdagsa sa mga pasahero sa Zamboanga International Airport karong holiday season. Ano ang report ni Efren Mamak?
Andam na matud pa ang Civil Aviation Authority of the Philippines kon Kaap Region 9 sa posibleng pagdagsa sa mga pasahero sa Zamboanga International Airport karong holiday season. Buot sa mong buhatan nga mamahimong hapsay ang dagan sa pag-akomodar sa mga butay ug manguliay nga mga pasahero. Ana kuno sa 245 ka mga personahe sa Kaap ang nakadeploy nga mutabang sa pagmando sa maong airport. Padayon sab kunong gipatuman ang hugot nga seguridad. Nandito lahat yung mga tao namin and tuwing Christmas time, no leave policy. So halos lahat ng mga tao namin nandito just to accommodate para maging comfortable yung mga pasahero natin, departure and arrival. Samtang nagpaibalo na daan ang Kaap sa publiko nga adunay ipahigayong full-scale simulation exercise karong umaabot nga December 15. Ipakita sa mong exercise ang mga klase-klaseng airport accident nga salmutan sab sa nagkalain-laing responder sa mga ahensya sa syudad nga langkuban sab sa mga personnel gikan sa mga ospital. Tumong sa maong kalihukan ang mamahimong andam ang buhatan alang sa mga susamang emerhensya. Kailangan namin yan to be prepared, no, sa mga emergencies, worst case scenario that could happen para ito naman ready ang Kaap. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Karong mitungtong na ta sa bulan sa Disyembre, pabunggahay na sab ang Christmas display sa Samal Island. Sayron ta kini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, feel na gayod ang Christmas vibes din sa Samal Island tungod giandam na ang mga giant Christmas tree sa Osaka Resort dinhi sa isla. 24 days ago, una ang Pasko, mabati na gayud nimo ang Kapaskuhan kung muagi ka dinhi sa Osaka Resort sa Babak, Samal Island. Tungod sa mga unique ug mabulokod nga Christmas tree displays. Matag Christmas tree adunay twist. Dunay Christmas tree nga gama sa laya nga dahon nga gipinturahan. Duna say gama sa recycled material susama sa plastic bottles o guban pa. Ana sa unom ka mga giant Christmas tree ang nakadisplay karon nga perfect gayud pasyalan karong Christmas season dinhi sa Samal Island. Ang nakanindot pa walay bayad kung moadto ka dinhi aron mamasyal og magpa-picture kauban ang family and friends. Sara, unyang alasay sa hapon takda nga pasigahon ang mga giant Christmas tree. Busa sa mga kapuso nato nga buot ispend ang Christmas dinhi sa isla, ayaw mo kalimot nga mo hapit dinhi sa Babak, Samal Island. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Upat ang patay human nabanggaan sa usa ka pampasaherong van ang duha ka mga motorsiklo sa Kabakan, Cotabato. Ani ang report. Dead on the spot ang duha ka mga driver sa motorsiklo ug ang duha ka mga angkas niini human nadaro sa usa ka pampasaherong van sa National Highway sa Barangay Kayaga, Kabakan, Cotabato pasado alas 8 sa gabi ni atong November 27. Makita sa mga hulagway nga halos dili na maitsura ang unahan nga bahin sa van. Buak ang salamin. Halos dili sa maitsura ang mga motor sa mga biktima ug nagbuyod sa kalsada ang upat ka mga biktima nga wala nay kinabuhi. Sumala sa kapulisan, padulong matod pa sa Carmen, Cotabato ang mga biktima. Nasayran nga lakip sa upat ka mga biktima ang magtiayon nga sila si Jaime Bangkailan, 29 anyos ug Elmina Bangkailan, 21 anyos. Patay sab ang sakay sa ka motorsiklo nga gimanihuan ni Sir Mansag Kadulong, 41 anyos ug angkas nga si Talia sa Kandal. Itong Vehicle 1 at dalawang Vehicle 2 po natin na from Kabakan po ito papuntang Carmen. Samantalang on the opposite lane naman po itong van at ginakaw niyo po itong lane ng ating dalawang motor. Sa investigasyon sa otoridad, nakainom matod pa ang suspect nga giilang usa ka Marcelo. Sumala sa otoridad, nagkaareglo herasab ang pamilya sa mga biktima ug ang suspect. So kahapon is nirelease na po siya sa custody ng Kabakan Municipal Police Station after executing the affidavit of disinterest to file case. Ito po ay nisecure ng mga immediate family ng mga victims po natin at nagka-settle na po itong family ng mga victims pati na din po itong suspects. Hugot nga pahimangno sa Cotabato PNP ngadto sa mga driver nga mag-amping sa pagmaneho
ug likayan ang pagmaneho kung nakainom. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Usa ka 20 anyos nga lalaki ang patay dihang nabangga ang gimaneho nining kotse sa usa ka truck sa Davao City. Patay diha dayon ang 20 anyos nga si Christopher Lloyd Dalangin dihang nadisgrasya ang gimaneho nining kotse sa Purok 5 Davao Bukidnon Highway, Barangay Los Amigos, Davao City alas 7:20 Miyerkules sa gabi. Sa investigasyon, gisubay sa kotse ang inner lane sa dalan padulong sa Kalinan samtang ana ang truck sa pikas nga inner lane padulong sa Mintal. Pag-abot sa lugar, nag-swerve matod pa ang kotse aron mo overtake hinungdan nga nagbangga sila sa kasugat nga truck. Gikustudiya na sa Los Amigos Police ang truck driver nga nailhang si Daniel Saita. Patay ang usa ka 27 anyos nga lalaki sa General Santos City diyang gidunggab. Suspect gilayong nadakpan kinsa miangkon sa pagpanunggab tungod matod pa sa unsehan. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Pasado alas 6 sa buntag November 28, nagkadugo og patay ng napalgan ang 27 anyos nga si Baim Intoman sa Bulaong Extension, Barangay Labangal sa General Santos City. Sa pagsuta sa otoridad, duna kini mga sama dinunggaban sa lawas. Pinaagi sa impormasyon sa mga higala ug banay sa biktima, daling nagpahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan batok sa 19 anyos nga suspect nga si Jason Lopez. Alas 10 sa buntag sa samang adlaw, nadakpan kini sa ilang panimalay. Giangkon sab sa suspect ang iyang binuhatan. Piki ko ba lugi mo sa sinumbagay mo doon nabuhat na po na ko nga to. Karon say sinugdanan gid sa inyong vehicle sa itong pinakauna din. Abot niya ma'am, kay sige wala pangagit ma'am. Magkailan ni sila before na naitabo ni isa magkauban pa ni sila. Unsihan ni at the same time away personal grudge niya ang motive ani niya. Nakakustudiya karon ang suspect sa Makar Police Station. Matud niya dako ang iyang pagmahay sa iyang gibuhat. Ilan niyo po pa sa ilo ma'am. Nga mao na. Nga kung nahimo gyud. Lahi man ang tanan ma'am. Nabuhat naman. Desidido matud pa ang banay sa biktima nga magpasaka og kasong murder batok sa suspect. Nagdugo pa nga mga dughan ba kay patay manggod. Patuloy ang kaso ma'am kasi ang hustisya ang hinahabol namin. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Okay. So tan-aw ni mo mapila. Nagbalampuso ng pagsaulog sa Bunato Festival 2023 sa Sarangani Province. Highlight sa selebrasyon ang nagkariang produkto sa 7 ka lungsod sa probinsya. Atong ibalik si Abby Caballero. Managlahing handcrafted products ug delicacies ang gipasigarbo sa 7 ka mga lungsod sa Sarangani dinhi sa ilang Munato Village atol sa selebrasyon sa Munato Festival 2023. Ang alabel nga nailhan isip agricultural area nagdisplay sa ilang booth ug managlahing klase sa gulay nga produkto sa ilang lungsod. Ila sab libreng gipatilaw sa publiko ang ilang native coffee. Gibida sa Kiamba ang ilang pansit canton nga gama sa kalabasa. Ang glan asa dunay halapad nga tanom sa mga punuan sa lubi, gibida ang ilang produktong tuba. Sa walay ni Babu o Moro Houses, gibida ang beadwork sa mga indigenous people ug ang handwoven products sa mga taga-Kaulo, mga Tibuli ug Blaan. Through the Munato Festival, we're able to look back and revisit the way of life and the traditions that were passed on to us from generation to generation. Samtang sa ulahing adlaw sa kapistahan, nagtigi sa street dance competition ang mga entry sa mga lungsod sa Sarangani. Ablisab ang maong kompetisyon alang sa mga kasikbit nga lugar. Kampyon ang entry sa Glan Sarangani. First runner-up ang Tulunan North Cotabato ug second runner-up ang Lambayong Sultan Kudarat. Gikalipay sa provincial government nga nagmalampuson ug hapsay ang kasaulugan sa Munato Festival 2023. Let us make a conscious effort to strengthen the bands of friendship and unity that define Sarangani Province. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Andam na ang Queendom Divas sa Queendom Live Concert sa Newport Performing Arts Theater, Ugma. Ugma na ginatangan nga concert sa tuig nga Queendom Live sa Powerhouse Music Group sa GMA Network. Nga sila si Jessica Villarubin, Thea Ashley, Marian Osabel, Hannah Presillas, Rita Daniela ug Julian San Jose.
Ila ipakita ilang singing prowess, ilang mga giandam nga performances ilang concert ugma December 2 sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City. Alang sa tickets, available kini sa www.gmanetwork.com/synergy o www.ticketworld.com.ph. Nag-indigay silang gimugna nga belen ug parol ang mga police station sa Davao City. Mihayag ang Davao City Police Office grounds dihang dungan nga gipasiga ang Christmas lights ug lanterns Huwebes sa gabi. Nagpanindutay sab sa istruktura, Christmas decorations ug lights ang matag police station alang sa parol and belen making contest. Ang matag parol ug belen dunay nagkariyang konsepto agig pagpakita sa kamabulukon ug kamahinungdanon sa pagsaulog sa Pasko. Kini kabay sa tinuig nga Paskuhan sa campus sa DCPO. Liunini gipasalig sa DCPO ang gut nga seguridad sa tanang aktibidad sa syudad karong holiday season. Mga kapuso, 24 days na lang, Pasko na. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso!